Hello, yan. Ngayon nandito na tayo sa kila Nanay Laila at saka sa kanyang biyanan. At yun nga, wala sila. At yung anak niya lang nandito. Tapos nakita natin yung anak niya. Pinag-usapan ko kung nasaan yung mama niya, kung pwedeng tawagin, pati yung lola niya. At siyempre, meron din tayong dalang kunting pasalubong. Yun nga sasabi ni Sir Rowel Lipat. So hintayin na lang natin sila at tinawag nung isa sa mga anak ni Ate Laila, yung kanyang nanay kung nasaan man. Ha? Nandoon? Sige, ito yung baby niya. Oh. Siya lang, bali dalawa nakita ko sila. So yung isa na sumunod dito, ano ba yun? Inutusan ko na ano yun yung mama niya, tawagin. Kasi nga, ito yung baby iniwan at ako yung bantay. Binigyan na natin siya ng biskwit kasi nagkakape. Diyan, hintayin na lang natin sila. Okay? Para dumating na dito. Sa pagdating pala, hindi dumating. Sana makita nung anak ni Nanay Laila kung nasaan siya. Saan si mama mo? Saan doon? Ha? Nandoon? Sige. Hintayin natin si mama mo, ha? Yung anak ni Ate Laila. Nasaan? Wala. Ingat ka. Balik ka. Tawid ka dito. Balik ka na. Saan si mama mo? Si Lula. Ha? Sa Mindes? Patay tayo dyan. So ayan, nandito yung anak ni Ate Laila, dalawa sumunod at si mama mo nasaan? Hindi mo alam. Si Lola? Wala din. Paano kaya ito? Saan nauwi si mama? Paano kaya si ate? Ay, nako. Paano kaya to? Saan kaya si ate? Kung pwedeng... Alam mo kung saan nakatira si ate? Ha? Problematic tayo nito. Kung ano gagawin natin. Wala si Ate Laila. Saan si nanay? Nagpunta? Umalis. Nako, paano kaya ito? Sushi, kain na ikaw, kain. May biskwit din. Tinapay. Gusto mo tinapay? Ha? Tinapay? Ayun, kunin mo yung... Siyempre, ibigay natin siya tinapay. Gusto mo tinapay? Biskwit? Ha? Yan, sige. Kain ka. Yan. Yan, bigyan natin si... buksan mo, kain ka. Kain mo na. Yan. Ibigay natin yung tinapay para mag-almusal yung dalawa. Wala si mama, iniwan lang kayo dito? Ha? Wala kayong kasama, kayong dalawa lang. Ha? Ado? Yun lang. Dalawa lang kayo dito. Ha? Iniwan kayo ni mama? Ha? Ako, pwede ba yun? Iniwan kayo lagi ni mama? Wala kayo kasama? Ha? Sila ate nyo, wala rin. Sila kuya. Nandun. Sa pinsan nyo. Sila ate nyo. Gising na. Pwede kaya natin tawagin si ate? Sige, punta natin si ate. Ha? Yan natin si ate. Huwag kang alis dyan, ha? Diyan ka lang, ha? Upo ka lang dyan, ha? Diyan ka lang, ha? Upo ka lang, ha? Uy, upo lang ikaw dyan. Upo lang. Upo. Huwag kang alis dyan, ha? Diyan ka lang, ha? Diyan lang, ha? Diyan lang ikaw, ha? Diyan lang, ha? Okay? O tara, puntan. Wala si Nanay Laila. Wala rin yung biyanan niya, si Lola. At ayun, sasamahan tayo ng anak ni Ate Laila para puntahan yung nakakatandang kapatid niya. Tatawid tayo? Ha? Nasaan sila nakatira? Looban. Sa looban.
Oh, may sasakyan ha. Malayo pa yon? Ha? Oh, halika na. Saan yun? Ha? Ah, dito. Sige. Yan, dito daw. Tindahanan. At gandang umaga po. Kumusta ate? Hello po. Gandang umaga po. Ayun yung anak ni Ate Laila. Sasamahan niya tayo doon sa kanyang nakakatandang kapatid at doon nakikitulog ata sa pinsanin nila. Kaya pinuntahan ko si Lala. Ha? Lala? Lala ata pangalan. Hindi ko kilala eh. Malayo ba yon, Toy? Ha? Malapit lang? Nasaan ba yung nandiyan, Karate Roset? Malapit lang po na. Sana hindi mo wala yung mga tinduhan sa ano. Ayan, nasa may bahay na po yung may tindahan. Ayan. Sarap po. Ano yung lupa dito? Ano umaga po? Ayun. Ganda umaga po. So yun, nakarating na tayo dito. Sa bahay nung pinsan daw niya. Ay, highway na rito. Oh. Ganda umaga. Ha? Pasok daw tayo. Panganak lang po eh. Ah, ganun ba? Gandang umaga. Ah, wala si mama mo eh. Naku, baka mabinat ka, ano? Nasaan kaya si ano? Si? Si Lola nyo nandito rin? Sa Mindis siya? Ah, ganun ba? Mm-mm. Bayabas? Pangil paligo nyo? Oo. Ah, ba't inupihan ka? Atay, okay. Kayo yung panganay ni Ate Laila? Pangalawa? Ah, ano saan yung panganay niya? Saan siya? May asawa na rin? Okay. So, okay lang naman kasama ko sa video, no? So, ayun yung pangalawang anak ni Ate Laila, bagong panganak. At dito kayo, saan ka nakatira dito? Ano? Nakabahay po nakatira. Nakabahay po. Ba? Ganun ba? Oo. May mga bahay na pinaupahan dito. Magkano naman yung monthly? Katulad dito, mura lang to 2,000. At least kahit papaano may bahay na. Pero meron pang pinaupahan dito kung sakali. Magkano naman yung Magkano pa yung bahay? 2,500? Oh, mas mura to. Mas malaki siguro yun. Tapos tingnan mo. Ano yun? So yun nga. Yan. Hinihintay natin si Nanay Laila. Tinawag ng asawa ni ate. At dito muna sila pansamantala. Oo nga. Baba doon? Nagbabaha sa inyo?
Aki. Doon sa pabahay? Aki. Ah. Oo, may magkasama ka. Titingin din sa'yo. Ano mo siya, ate? Pinsan niyo. Pinsan ng asawa niyo. Ah. Asawa niya, pinsan niyo. Sana makita yung mama mo. Paano kaya yun? Nandun kasi yung kapatid mo sa bahay doon sa siya lang mag-isa eh. Oo, yung maliit. Subunso ata ni nanay yun. Oo, doon na lang kaya kami pumunta si nanay pagka nakita o paano, no? Balik na kami doon kasi para may kasama yung kapatid mo din na babae nandoon mag-isa lang eh. 'Di ba? Papuntahin na lang doon si nanay kung sakali na Doon lang kami maghihintay ha. Sige, salamat. Thank you. Ayan, nakita na natin si Nanay Laila at yung ibang anak niyo din nasa school. Sa school po. Sa school at si biyanan niyo na ano pangalan na? Nasa Mendes po. Ano gagawa doon? Doon po nasa nagtigil sa hipag ko po. Hipag niyo anak ni nanay. Anak ni nanay. Nandoon muna siya nagtigil. Sige. Nabanggit nga po sa akin sa ni nanay. So ayan, nandito si Nanay Laila. At yun nga, wala si nanay. Nasaan si nanay? Nasa Mendes. Ano pangalan niya uli ni nanay? Nanay Melinda po. Nanay Melinda. So yun, yun kung napanood niyo yung ni Sir Ruel, yung live niya nung last time. Opo. So yun nga yung sinasabi niya na kasi parang nagwo-worry siya na hindi naman daw sa inyo itong lupa na to baka pagka pinagawa, yung bahay ninyo, bigla na lang palisin kayo, di sayang ho yung pera na papagawa. So yun po yung ni Sir Ruel, kung okay daw lang mo sa inyo, parang suggestion niya na maghanap kayo ng lupa na bahay na maupahan, tapos doon kayo titira. The same time, bibigyan din kayo ni Sir Ruel ng pangnegosyo, panimula, para na sa ganon, sa mga susunod na araw o buwan, may pagkukunan kayo para pang rental doon sa upahan yung bahay. Okay ho ba sa inyo yun? Opo. Sige po, yun po yung suggestion kasi ni Sir Ruel. At ang sabi ni Sir Ruel, magpisa na lang kayo ni nanay yung biyanan ho ninyo kung pwede yun. Yun po nga po, nabanggit ko nga po yun nung last na nag-ano po si Sir Ruel po, na-message ko po sa kanya yun, nabasa naman po ni Sir Ruel na ayaw po ni nanay na kasama kami kasi po marami po akong bata, tapos may edad na rin naman po siya. Ayaw niya po nung maingay. Yun po nga, parang po ni nanay bumukod na lang po siya ng titirahan po. Kasi po may edad na po siya. Ganyan po mga may edad na naririndi po sa ingay ng mga bata. Ayun niya nung kahit papaano may kasama siya, the same time, meron kumbaga titingin sa kanya pagka... Yun lang po ang nabanggit po sa akin ni nanay. Kung halimbawa nga raw po kayo darating, sabihin ko na lang daw po sa inyo. Na ganun yung decision niya. Kasi kung papagawa yung bahay ni nanay dito, Nanay Melinda, hindi naman papawag si Sir Ruel kasi iniisip ni Sir Ruel pagka pinaayos yung bahay ni nanay, tapos kinuha na may-ari itong lupa na to, sayang lang yung pinampagawa dun sa bahay. So ayun yung ayaw ni Sir Ruel, kaya nag-suggest si Sir Ruel. Pero kung ang decision ni nanay ganun nga, ayaw kayong makapisan, ayaw kayong kasama sa at bubukod siya, ayun na nga, mukhang hindi ko alam kung ano yung magiging ni Sir Ruel. Kasi siyempre, kung bibigyan si nanay ng pampaupa, madodoble. At the same time, pagka after ng paano niya mauupahan yung bahay after makapag-down, tapos yung deposit, tapos kung wala namang maghahanap buhay, wala naman siya pagkakakitaan, paano yun? Yun yung isa sa Pero sige, kung yun yung decision ni nanay, wala kaming, sasabihin ko rin kay Sir Ruel kung ano yung kasi magiging... Po, Sir Jojo, sa totoo lang po, itong mga nakatirik po, kasama rin po dito sa ang lang po, ang gusto po at ang ni nanay, yung magkulang po ulit dyan. Ayun na nga ho. Ayun nga yung
nasabi ko nga rin kay Sir Ruel, ang problema nga, ayaw ni Sir Ruel na gumastos na pagdating ng araw, May paalisin din. paalisin din, sayang din yung pera na pinambili na materyales para ipampa-repair, papagawa ng bahay. O yun naman talaga yung ni Sir Ruel, ni Nanay Melinda. Ang problema, yun nga, kasi nga nagwo-worry si Sir Ruel. Okay lang sana kung meron daw kayong lupa sa kamag-anak ninyo Opo. na pwedeng makitayo kayo doon na bahay. Willing daw si Sir Ruel Opo. na kayo na pampatayo ng bahay. Kung meron kayong kamag-anak na may lupa na pwede kayong patirahin doon. At yun nga yung isa na sinuggest ni Sir Ruel na mangupahan kayo ng bahay, Opo. tapos bibigyan kayo nung tawag dito, pampuhunan para habang sa ganun, meron kayong pagkukunan para pagdating ng upahan, meron kayong may papabayad dun sa upa. Opo. Yun yung suggestion ni Sir Ruel. Tapos yun nga, ako rin nag-suggest kay Sir Ruel na parang ipipisa na lang si nanay sa inyo since na ayaw naman ni nanay niya na ganun, komplikado sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung magiging ni Sir Ruel na decide niya doon kung paano gagawin niya kasi parang kung bibigyan pa si nanay nung pangrenta, paano pagdating ng araw pagka natapos na yung deposit at saka yung advance, paano saan kukuha si nanay nung pang-upa? Hindi naman po pwedeng lifetime bibigyan si nanay pang rental dun sa siyempre kailangan niyang bibigyan panimula, tapos after ng panimula, bahala na yung bahala na kayong mag-provide na nun. Ganun yung discount, hindi naman parang pensyonado na yung dating. So, siyempre, kailangan din natin magsikap pa. Kumbaga, kung ano yung binigay sa inyo, siyempre, pagyamanin ninyo, tawag dito, pag sumikapan ninyo nang sa ganun, meron kayong mapagkukunan. Kasi, para sa akin, napakaganda na nga ng offer ni Sir. Kung meron kayong kamag-anak na may lupa na pwede kayong patayo ng bahay, bibigyan kayo pang patayo ni Sir Ruel. Ngayon, kung wala, bibigyan kayo ni Sir Ruel ng pang-down, pang-deposit doon o advance doon sa uupahan na bahay. Tapos bibigyan kayo ng pampuhunan para doon sa gagawin ninyo negosyo, para nang sa ganun, sa mga susunod na araw at buwan, meron kayong pagkakakitaan o mapagkukunang pambayad doon sa upa sa bahay, the same time sa pagkain na rin. Pero nasa sa inyo na po yun kung paano nyo siyempre papalaguin. Yun nga po ang ko nga po, nabanggit nga po ni Sir Ruel, nabibigyan po kami ng konting tulong-punan po. Yung anak ko pong binatilyo, sabi rin po sa akin na, Mama, mamili na lang ako ng bote. Mas maganda pa yung mamili ng bote. Dahil araw-araw po talagang kumikita po doon sa pamimili. So sabi nga, may nakapagsabi din sa akin may nakausap ako na maganda rin kasi yung pamimili ng bote. Kasi po may pamangkin po ako na namimili po ng bote. Ganun lang din po, may asawa na rin po. Doon lang din po sila kumukuha. Kaya nga, parang malakas nga, kumbaga may kita ninyo, parang may 2.5 daw banda doon sa kanila. Ang problema, parang pwede nga pala, ang magiging, ang halimbawa yung magiging negosyo na gagawin na ninyo, ay mamimili kayo ng kalakal. So, kailangan ninyo ng sidecar, para siyempre pagka pupunta sa mga bahay-bahay, mamimili may paglalagyan, Tapos yung pampunan, magkano naman yung halimbawa? Naging puhunan po kasi nung pamangkin ko po, umabot po ng 3,000 po yun. Paano yung sa sidecar? So may sidecar po kasi ang aking pamangkin. O kaya nga, katulad nga sa inyo, sa anak ninyo, wala naman sidecar ata yung anak ninyo. Wala po. O di kailangan ng sidecar ng parang pedicab, yung ganun. Opo. Kasi kung pagkano sumasama po siya dun sa, meron po, karamihan po kasi dito, may mga sidecar po, pero wala naman po puhunan. Oo. Ngayon po, ang nangyayari po no, nanghihirap po sila ng puhunan. Opo, tapos yung anong kikitain po, pinaghahatian po nila. Edi mas maganda. Labas po yung puhunan nila. Edi mas maganda ate, sarili nga po. Tawag dito kung sarili mo, buo yung kita mo. Siguro yung pedicab, magkano kayo mga ganong pedicab, no? Hindi ko lang po alam. Mga 5,000, mga second hand, meron na yan. Opo, meron na po yung mga second hand po na. Pwede na kasi tiyagayin yun, kasi sa ganun, tawag dito, kumbaga, pagka nakapaglako, makapagbahay-bahay, sarili mo na yung kita mo dun sa puhunan, sa paglalako. Kasi kung lalabas dun sa tricycle, hati pa kayo ng dalawa, mababawasan yung Yun nga rin po ko, yung pedicab po na pwede pong kahit po. Kaya, di ba, kahit pa paano, meron magiging service din yung So,
Ilan na lang yung anak ko ninyo nasa inyo? Yung kanina, bali ito yung Opo. bunso. Opo, ito Ato, po yung lalaki. bunso. Babae po. Tapos kanina yung pangalawa. Opo. Mm. So yun na, yun po yung gagawin natin. Sabihin ko kay Sir Ruel at mag-canvas kayo dito kung meron ng available na bahay para na sa Yun nga ganun. po, sir. May available na po yung sa tabi po nila, Ate Rose. Ate Rose doon. Opo. Yun na nga po, kausap ko na nga. 3,000 pwedeng... Kaya sabi nga po sa akin ni Ate Rose, pwede naman daw pong kausapin yung may-ari po na kung pwedeng kahit tawaran po ng 2,500, total naman daw po, mag-down naman na daw po. No. Dahil kanina nga po, nagkukwentuhan kami ni Ate Rose. Sa akin natulog tilala, ang lakas ng ulan. Sabi ko, doon ka ako, nagsiksikan na lang ako kami Ang problema, wala pa rin kasi wala pang binigay si Sir Ruel na pera para doon sa na yun. Pero kung sakali itong, hindi ko lang alam, parang wala kasi si Sir Ruel. Hindi ko alam kung itong week na to, mapapag ano. The best na tawag dito. Kasi alam ko wala si Sir Ruel ngayon eh. Alam ko, kung alam niyo yung aking FB page, i-message niyo ako doon para na sa ganun, time to time update kayo para masabi ko rin sa kanila na may bahay na kayong para kung meron na kayong bahay na nakita. Kasi ngayon, sige, pwede rin pasyalan. Tapos, kasi first week na ng August eh. Opo. Pwede. Gusto ko na rin po sa video na makalipat na rin po Sige, kami. sige. Tapos yung pampuhunan, lahat pwede yung pampuhunan na sidecar, tapos yung puhunan sa bote, bakal. Kung may second hand magtingin-tingin na rin kayo ng Opo, doon po ang sa sidecar. Munting Mapino po, may mga bike na ibinebenta po doon. Tapos Yun. meron na rin pong... Sidecar. Opo. Ay, ang galing niya. May sidecar na din. Opo. Oo, na binibitaw. Sige. Kung di Ay, opo. para Nag-thank you ka sa nagbigay. dito sa kabila, binigyan ka. May nagbigay. Ito, pakita mo. Salamat po. May nagbigay kila Ito po, may nagbigay. Kaya po, thank you po. may nagbigay na pagkain kila nanay, ang kapitbahay nila. Salamat po. So yun, gagawin natin. So kung meron doon, sasamahan ko siguro one time pagka meron ng binigay na budget si Sir Ruel para doon sa sidecar. Para... Kaya na, ilang taon na ba yung anak niyo nga pala? Sino po? Yung sabi niyo anak niyo na lalaki ba? 15 anyos po. Kaya niya na ba yun? Opo, nakangala ka lang. Sumasama na nga po sa pagbiyabiyahe po ng mga buhangin. Paano hindi na nag-aaral siya? Nag-ALS po siya noon. Ito ALS, po. Sabi niya, Mama, tutulong muna ako sa inyo. Kahit paano tayong panggastos. Yun nga po, nasa tansa po siya ngayon sa atin niya po. Kasama po doon sa pagtugtog ng mobile. Sige te. Sige te, yun yung sasabihin ko kay Sir Ruel. Tapos tingnan na rin natin yung bahay para maibato ko kasakali. Pagka nabigay na ng budget, mapuntahan na rin natin kagad dito para ma-reserve. Kaso nga lang wala si Sir Ruel ngayon, pero inform ko yung kanyang tawag dito, secretary para malaman din ni Sir Ruel para maparating sa kanya kung paano gagawin. So yun te, yung kay nanay, medyo si Sir Ruel na bahalang mag-decide din kung ano yung gagawin. Pero kayo, willing naman kayo na mangupahan na. Opo. Sige na, tapos. Kala ko nga po, Sir Delio, makakalipat na kami. Oo, wala pa. Kasi siyempre, kailangan pa kayo inform Opo. para kung payag kayo o hindi. Ganun yung kasi ni Sir Ruel. Kasi tapos, sa isang buwan kasi, isang busy lang siya magbibigay pagka sumahod siya. So ito kasing October, doon pa lang siya magbibigay nung tawag dito, doon sa mga humingi ng assistance sa kanya. Kaya yun yung nga sabi niya, pasyalan na nga muna kita, isabihin sa inyo na ganun yung suggestion ni Sir Ruel, kung papayag kayo hindi. So kayo, okay naman sa inyo, si nanay lang yung... Yun lang po naman ang naibilin po sa akin ni nanay na sabihin ko raw po kung darating po kayo, yun po ang niya. Sige, Nay. Okay, sige, Nay. Yun lang yung natin. Sabihin ko kay Sir Ruel kung yung napag-usapan. The same time yun, may binigay din si Sir Ruel na kunting pagkain para sa inyo, si Nanay Melinda, biyanan ninyo, pati sa inyo sa mga anak ko ninyo. So yun, Nay, ha? Kunin ko lang, Nay. So ito na yung pinabibigay. Bumili ako ng tinapay. At yung isang tinapay mo, baka masayang ka. Opo. Isang ba natin? Dito na lang. So bumili ko tayo ng bigas at saka, okay lang to dito, no? 5 kilong bigas po ata ito.
Ha? Tapos, may, ayan, mga dilata, biskwit, hindi na natin nandito, te. Tapos, mga noodles, dilata. Ayan, para may makakain kayo, no? Ito, ito, may biskwit pa. Tapos, may kape na So, ito na yung pinabibigay ni Sir Roel ho sa inyo. Pati kay Nanay Belinda, kayo na lang bala pagsaluhan na lang po ninyo. At yun, Nay, ano pong masasabi ninyo kay Sir Roel? Sir Ruel, kahit po kami dito malayo, nagpapasalamat po kami na hanggang dito po sa Pilipinas nakarating yung tulong nyo sa aming mag-iina. Malaking tulong po to, lalo na po kami bibigyan nyo pa rin po ng matutuluyan na bahay, tulong po na para makapaghanap buhay po kami mag-iina. So yung kay Ma'am Luz lipat sa asawa niya, te. Ma'am, sa inyo rin po, sa asawa po ni Sir Ruel, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-asawang tumulong sa aming mag-iina. Sa dami na po ng tinulungan nyo, alam ko pong higit pa po ang babalik po sa inyong biyaya sa mga taong tinutulungan nyo. Maraming salamat po. Sige, Nay, maraming salamat, Nay, sa tiwala, ha.